Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Ang Department of Justice na ang naatasang magtanggol sa panig ng gobyerno para sa mga petisyon sa Korte Suprema kung saan hinihiling na maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, may naisubmiti na silang sagot sa habeas corpus petitions ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. Ito ang balita ni Benedict Samson. Yes, we were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot. At okay na, nabigyan na namin yung comment namin kahapon. Matapos umatras si Solicitor General Menardo Guevara bilang abogado ng gobyerno sa habeas corpus petitions ng mga Duterte upang maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay na ng sagot para sa panig ng gobyerno ang Department of Justice. Ayon kay Secretary Jesus Crispin Remulla, naisumiti na nila sa Korte Suprema ang kanilang sagot kahapon. Tumanggi ang kalihim na idetalye ang naging sagot sa petisyon. Ngunit sapat na umano ito para maresolba ng Korte Suprema ang issue. Hayaan na natin, yung dokumentong binigay namin, sapat na yon para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Ayon pa sa DOJ, hindi na nila maibabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nagsimula na ang proceedings ng ICC. It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya naman haharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Kaya yun na yun, ando na siya. Ayon pa sa kalihim, ngayong nasa International Criminal Court na ang dating Pangulo, hindi na anya dapat pang sabayan ang proseso na ginagawa ng International Criminal Court. You cannot try the person naman twice for the same act. So iba yung sa ICC, iba yung dito. Iniiwasan natin yun. Hindi natin gusto isabayan. Kasi kung isa ng jurisdiction ang nag-hear ng isang bagay, huwag na natin ulitin. Kasi double jeopardy yun. Hindi makatarungan yun. We just want justice. Panawagan naman ng DOJ na manatiling nagkakaisa ang bansa, lalo na sa pagkamit ng hustisya. Basta tayo, we should remain, as a country, we should remain united in the spirit of justice. We just want justice to be done to all concerned. Whether they were victims or they are the ones who perpetrated injustice, then let justice be done. That should unite us as a country. Gusto natin lahat ng hustisya. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Korte Suprema ang magkakapatid na Paulo Baste at Kitty Duterte na magsumite ng comment sa naging tugon ng Department of Justice sa inihain nilang habeas corpus petitions. Ayon kay Supreme Court spokesperson Atty. Camille Ting, batay sa naging consensus ng mga maestrado sa Special en banc session ng Supreme Court ngayong araw, binigyan ng 5 araw sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Veronica Kitty Duterte upang sumagot sa naging tugon ng DOJ. So, when the court asks the party to comment or to respond, it does not mean that it either granted or denied the petition or the prayer. Matapos umatras ang opisina ng Solicitor General sa pagtatanggol sa panig ng gobyerno, ang DOJ na ang magsisilbing abogado ng pamahalaan at ng mga respondent para sa naturang kaso. I believe the court just noted it. And there was in the compliance filed by the DOJ, they just manifested that they're the ones who are authorized to represent the respondents in this case. Suportado ng Malacanang ang naging posisyon ni Solicitor General Menardo Guevara na nagsasabing walang jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. May mensahe naman ng Malacanang matapos ang pagtanggi ng Solgen
na maging kinatawan ng ahensya ng pamahalaan sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng inihaing petisyon o Petition for Writ of Habeas Corpus sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya, kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Bahala na si Solicitor General Menardo Guevara na personal na pag-assess kung nararapat pa ba siyang manatili sa kanyang posisyon. Ito ang naging pahayag ng Presidential Communications Office matapos tanggihan ng Solgen na irepresenta ang mga ahensya ng pamahalaan sa Korte Suprema ukol sa inihaing petisyon mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalaga na makahanap ng abogado na epektibong may pagtatanggol ang pamahalaan. It's very important, it's very significant to get another lawyer who is very competent and very effective in defending the causes of the government. Nagpasalamat naman si Solgen Guevara sa mensahe na ito ng Malacanang at sinabing ang OSG ay hindi lamang tagapagtanggol ng gobyerno kundi isa ring tribune of the people o tagapagtanggol ng interes ng taong bayan. Ukol naman sa mga nananawagan ng kanyang pagbibitiw, ayon sa Solgen, tanging ang Pangulo lamang ang may karapatan na magtanggal sa kanya sa posisyon. Noong Lunes, nagsumite ng isang manifestation at motion ng Office of the Solicitor General o OSG para sa recusal mula sa 3 petisyon ng habeas corpus na inihain ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, Representative Paulo Duterte at Veronica Duterte. Binigyan diin ng Solgen na ang Pilipinas ay walang legal na obligasyon na makipagtulungan sa ICC. Sa 9 na pahinang motion, sinabi ng OSG na ang pag-alis ng bansa mula sa Rome Statute noong 2019 ay epektibong nagwakas ng obligasyon nitong makipagtulungan sa mga pagdinig ng ICC. Bagay na sinang-ayunan naman ng Malacanang. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen Menardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanyang manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hahayaan ng Malacanang na gawin na Money Laundering Council o AMLAC ang trabaho nito sakaling hilingin na i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office at Palace Press Officer Claire Castro, ang AMLAC ang magdedesisyon kung nakikita ng International Criminal Court o ICC na dapat i-freeze ang assets ng dating Pangulo. Dagdag ng opisyal, kailangang maibigay ng gobyerno ng Pilipinas ang hustisya. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation damages kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. Haharangin ng Makabayan Bloc ang plano ni Attorney Harry Roque na mag-apply ng asylum sa The Netherlands. Ayon sa grupo, dapat umuwi ng Pilipinas ang dating presidential spokesperson at harapin ang mga reklamo sa kanya rito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. Hinamo ng Makabayan Bloc si Attorney Harry Roque na harapin ang Quadcom kaysa humingi ng asylum sa The Netherlands. Ayon kay House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. May arrest at detention order laban kay Attorney Roque ang House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa hindi nito pakikipagtulungan sa investigasyon kaugnay ng illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs.
Ngunit ayon kay Roque, sadyang hindi pa siya makauuwi ng bansa dahil miyembro siya ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa umano siya sa magtatanggol sa dating Pangulo sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Ulitin ko po ha, fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, haharangin nila ang planong paghingi ng asylum ni Roque sa the Netherlands sa pamamagitan ng Quadcom. Dapat anyang sagutin ni Roque ang mga tanong sa kanya ng 4 House panels, partikular na ang kaugnayan nito sa POGOs. Pangunahin natin yung pagharang through the Quadcom na harangan itong pagsisik ni Harry Roque ng asylum doon sa Netherlands. Kasi doon sa mga batayan na dapat niya munang sagutin yung mga issues na nakapending sa Quadcom. Ito ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, sa proper channel. Kasi alam naman natin, pwede itong maging government to government ang magiging channel nito. Hinikayat naman ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice na makipag-ugnayan sa international authorities upang matiyak na haharapin ni Roque ang mga kaso laban sa kanya. Samantala, para sa Malacanang, wala itong nakikitang political persecution laban kay Attorney Roque. Sa halip, ang dapat na ipaliwanag ni Roque ay ang mga ebidensyang nakalap laban sa kanya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, kaugnay nga ng kontrobersya sa POGO. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So wala po tayong nakikitang political persecution, harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. May mga requirement para sa application ng asylum sa the Netherlands batay sa panuntunan ng Dutch government. Isa dito ay kung nakararanas ng matinding banta ang applicant dahil sa persecution sa bansang pinanggalingan dahil sa lahi, relihiyon, national o political opinion o pagiging kabilang ng applicant sa isang partikular na social group. Maaari ring mag-apply ang nakararanas ng matinding banta dahil sa death penalty o execution, torture at iba pang hindi makataong pagtrato. O kaya naman ay dahil ang aplikante ay biktima ng karahasan dahil sa nangyayaring armed conflict sa bansang pinanggalingan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinasailalim na sa neuropsychiatric test ang pulis na tumuligsa sa gobyerno at ipinopost sa social media matapos na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong isang linggo. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon ng history ng erratic behavior at mood swings ang naturang pulis noong pang 2023 kaya't sumailalim ito noon sa gamutan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh, may tama daw ako. May tama ka, sir. Isa lamang ito sa maraming mga banat na nakapost sa social media page ni Patrolman Francis Steve Fontillas laban sa Pangulo at sa gobyerno. Ayon sa palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontillas kaya't dapat lamang napatawan ito ng kaukulang parusa. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. So, kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay.
Kaya naman ang Philippine National Police agad na kumilos para sampahan ang criminal complaint na inciting to sedition ang naturang pulis. Ayon kay PNP spokesperson at Police Region 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang magpahayag ng personal na saloobin sa social media, lalo na kung ito ay tungkol sa politika. Kinasuhan na po kahapon ng QCPD itong si Patrolman Francis Pontillas pagkatapos pong maidokumento yung mga post po niya sa kanyang social media na nagpapayan na i-overthrow po niya di umano itong gobyerno pagkatapos po siyang i-caution ng isa po doon sa nag-comment po sa kanyang vlog po. At maliban pa po doon ay may mga iba pa po siyang mga naging pahayag at sa posisyon po ng QCPD ito po ay papasok po sa inciting to sedition kaya sinampahan na po siya ng kaso kahapon in relation po sa cybercrime law. Kinumpirma din ni Brigadier General Fajardo na sumasailalim na sa neuropsychiatric test si Fontillas sa National Capital Region Police Office o NCRPO upang malaman kung nasa wasto itong katinuan. Nakitaan na umano ito ng erratic behavior at mood swings noong 2023. Kaya't isinailalim ito sa gamutan. Short-tempered kaya po siya ay pinanyuko noon at nag-undergo po ng medication for supposedly mood swings po at erratic behavior. But after taking medication po ay nagkaroon, pinayagan po uli siyang port per recommendation po ng doktor tingin sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior. At ito na nga, nung mangyari nga po itong pag-aresto po kay dating Pangulo. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakadepende sa magiging resulta ng neuropsychiatric test ni Fontillas kung nararapat pa itong magtagal sa serbisyo. Kung ma-assess po na he is no longer possess the mental fitness expected from a PNP members, this might be a ground for separation from the PNP service. But aside from that po, yung isinampang kaso nga po at yung willful violation po niya ng mga existing policy, including po yung kanyang refusal to report physically sa kanyang unit po. Ito po lahat po na ito ay dinokumento na po. In fact, pati po yung return to work order po na pinareceive doon po sa kanyang tahanan ay nirefuse din po niyang tanggapin po. Kasama din aniya sa pinag-aaralan ng PNP ay kung dapat itong disarmahan. Unang-una, kung ganito talagang he is exhibiting erratic behavior, ay kailangan po talaga siguro na i-under restrictive custody siya. At once malabas po yung order, ay automatic po siya po ay didisarmahan at tatanggalan po ng sweldo as soon as maging effective na po yung AWOL order po niya. Bukod sa criminal complaint, mahaharap din aniya si Fontillas sa administrative complaint matapos na baliwalain ang mga patawag ng kanyang immediate supervisor kaya't idiniklara na itong AWOL simula March 6. Si Fontillas ay pumasok sa PNP noon lamang 2021. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pwede ang mabagal na serbisyo sa Department of Transportation. Ito ang binigyan diin ni DOTR Secretary Vince Dizon matapos niyang tanggalin sa posisyon si MRT3 General Manager Oscar Bongon matapos umabot pa ng ilang araw bago gawin ang nasirang escalator sa isang estasyon ng tren. Ito ang balita ni JP Nunez. Simpleng bagay tulad ng pagpapagawa ng escalator. Kung kaya naman palang gawin sa same day, no, nung araw ng Sabado, nung alas 10 ng umaga, nung nasira ito, bakit pa natin pinagpaliban hanggang Martes? Kung hindi pa ako tumawag, kung hindi pa ako nagsabi, dapat yon nagkukusa ang ating mga kawani na sila mismo naiisip nila na hindi ito pwedeng maghintay. Tumagal ng halos 4 na araw bago muling maiayos ang nasirang escalator ng Shaw Boulevard Station ng MRT3 noong March 8. Ito yung escalator kung saan dumausdos ang mga commuter ng tren at hindi bababa sa 10 ang naging sugatan.
Para kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, masyadong naging mabagal ang tugon ng MRT3 management na pinangungunahan ni General Manager Engineer Oscar Bongon. Dahil dito, inalis na ni Secretary Dizon si GM Bongon sa kanyang posisyon. Napakatagal po kasi bago naayos at hindi ko gusto yung attitude na hindi agad-agad inaaksyonan at parang dinidelay. Kinumpirma naman ng Malacanang na meron ng listahan ng mga pangalan ang naisumite sa Office of the President kung sino ang pwedeng pumalit kay Bongon. Nakapagsamit na po sa PMS at hinihintay na naman po kung sino po ang maaaring maging susunod na GM sa MRT. Sinubukan ng UNTV na humingi ng pahayag kay GM Bongon mula sa kanyang communication officer, ngunit hindi pa anya ito available na makapagpaunlak ng panayam. Dahil sa naging delay sa pag-aksyon ni Bongon, binigyang diin ni Secretary Dizon ang kahalagahan ng mabilis na serbisyo ng mga kawani ng DOTR. Kailangan po talaga magbago ang ating pananaw sa ating trabaho. Kailangan po mabilis tayong umaksyon kasi yung konting delay, yung konting aberya, napakalaki po ng hirap na idudulot nito sa ating mga kababayan. Samantala, ayon kay Secretary Dizon, maaari niyang sa susunod na linggo ay maipatupad na ang dagdag na 1 oras sa operating hours ng MRT3 sa gabi at dagdag na mga bagon. 1,300 na tao ang kasya sa isang bagon eh. Wow. Ganun po kadami, no? Kahit paano, mapapabilis ng konti kasi mas madadagdagan ng isang tren ang bumabiyahe. Tapos kahit paano, luluwag po ng konti yung mga tren natin. Siguro pa by next week, early next week, mapapa-extend na natin ng 1 oras sa gabi ang ating operating hours. And then makakapagdagdag na rin po tayo ng kahit isang bagon muna. Sa kasalukuyan, ang last trip ng MRT3 sa North Avenue Station sa Quezon City ay 9:30 p.m. habang sa Taft Avenue naman sa Pasay ay 10:09 p.m. Kapag napalawig ang oras ng operasyon, magiging 10:30 p.m. ang last trip sa North Avenue Station habang 11:09 p.m. naman sa Taft Avenue Station. Ayon sa ilang mga commuter na inaabot ng gabi, mas convenient sa kanila ang planong extended operating hours. Sa gabi, ang pagpipilian lang nila anilang sasakyan ay EDSA Carousel o magbubook ng ride-hailing transportation. Pero kapag EDSA Carousel anila, masyado ng siksikan sa gabi habang ang mga ride-hailing transportation naman ay mas mahal ang kanilang gastos. Sa MRT kasi sir, mas mabilis eh. Kasi kumbaga dire-diretso yung biyahe niya. Kagaya sa sa carousel, minsan nata-traffic din kasi kahit nasabihin natin may sarili silang lane, may traffic din kasi. Mas convenient siya kasi actually pagka pauwi ako dito ng QC, medyo mahirap humanap ng sakayan and medyo hassle kasing mag-carousel kasi gitna pa ako ng Makati na go work. So maraming commute and yung additional na 1 hour is a very big thing para sa mga commuter na kagaya ko kasi if may extend siya ng until 10 p.m. let's say na 10:30, yung travel time namin is mas malilesen. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-inspeksyon na ngayong araw ang mga opisyal ng House of Representatives sa Senado. Ang ocular inspection ay may kinalaman sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nang hiniling ng Kamara sa Senado na mabigyan sila ng espasyo na maaaring gawing holding at work area ng House Prosecutors at House Secretariat Support Group. We're very happy that our request today was accommodated by the House of the Senate, and this is just the beginning of our close coordination and cooperation. No? I think we are one in this mission, no? To see to it that there will be a fair and just trial. No? So we want to ensure that this will happen pretty soon, no? That's why we are getting ready, no? Both
And we're happy to note that even the Senate is already preparing for the trial, no? Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Magandang gabi sa inyo sa Pilipinas, Monica. Ipinagpatuloy ng Israel ang extensive strike sa Gaza Strip na ayon sa ulat ng Health Ministry ng Hamas ay nagdulot ng pagkasawi ng nasa 220 Palestinians. Kasama sa napaulat na nasawi ang Deputy Interior Minister ng Gaza na si Mahmoud Abu Wafa at isang highest-ranking Hamas security official sa naturang lugar. Ayon sa Israel, Defense Forces o IDF, target nito ang tinatawag na terror target na kabilang sa Hamas. Ito ang pinakamalaking bugso ng airstrike sa Gaza mula nang magsimula ang tigil putukan noong January 19 na hindi na napalawig pa dahil hindi nakamit ang isang kasunduan. Tinanggihan ng Estados Unidos ang mungkahi ng French politician na si Raphael Glucksmann na ibalik sa France ang Statue of Liberty. Sinabi ni Glucksmann kamakailan na dapat nang bawiin ng France ang iconic statue dahil hindi na umano itinataguyod ng US ang mga pagpapahalaga na nagbibigay inspirasyon sa France na irigalo ang monumento. Ngunit ayon kay White House President Secretary Caroline Leavitt, wala silang planong pakinggan ang mga sinasabi ng naturang politiko. Dapat din ani ang alalahanin nito ang mga naitulong ng US sa kanila. Absolutely not. And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country. Namataan sa karagatan at airspace na sakop ng Taiwan ang hindi mabilang na Chinese military ships, planes at drones. Bilang patunay, naglabas ng mga imahe ang Taiwan Defense Ministry na nagpapakita ng presensya ng China sa self-governing island. Mabilis din nakapag-deploy ng eroplano, Navy ships at coastal anti-ship missile defenses ang Taipei bilang tugon. Hindi pa malinaw kung ano ang nag-udyok sa China para gawin ito. Ngunit sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning kahapon na ang mga drill ay tugon sa mga pahayag at aksyon ng US na sumusuporta sa independence ng Taiwan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Inaasahang uuwi na ng Pilipinas ang 187 overseas Filipino workers o OFWs mula Myanmar. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ilan ang mga ito sa mga Pilipinong biktima ng scam hub sa naturang bansa. Samantala, plano naman ng Department of Migrant Workers na mas palawakin pa ang kanilang presensya sa Southeast Asia upang mas ligtas na makapagpauwi ng mga kababayan na biktima ng mga ganitong klaseng panloloko sa abroad. Ito ang balita ni Van Alvarez. So what's happening is right now, because of our discussions with Myanmar authorities yesterday, partly because of that, they are accelerating the process, and it's possible as early as next week, up to 187 will be allowed to cross the border. Minamadali na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagsagip sa mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa scam hubs sa Myanmar. Sa susunod na linggo, inaasahang 187 overseas Filipino workers o OFWs ang makakatawid ng border papuntang Thailand, kung saan maaari na silang sunduin ng mga kawani ng embahada ng Pilipinas. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, bukod sa mga ito, mayroon pa ring natitirang mga Pilipino sa loob ng naturang scam hub. We have asked the Myanmar government because we have identified about 62 more who are still in the compounds. So kailangan ma-rescue pa. And
It looks like a lot, but there are other countries with thousands. China has thousands. There's a lot more. Dagdag pa ng opisyal, hindi kakayanin na sabay-sabay mapauwi ang lahat ng biktima dahil mayroon ding mga ibang nasyonalidad na naroroon at kailangan ang maayos na koordinasyon pagdating sa oras at petsa ng pagre-rescue. Siniguro naman ng DFA na patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa gobyerno ng Myanmar, pati na rin mga otoridad sa Thailand para sa repatriation process ng mga OFW. Samantala, minumungkahi naman ng Department of Migrant Workers o DMW na mas mapalawak pa ang presensya nito sa mga bansa sa Southeast Asia. We are also putting forward the proposal before the DFA na magkaroon na kami ng formal presence sa mga ASEAN countries para matulungan namin yung mga posts, the embassies, the ambassadors in terms of facilitating the safe return and reintegration of victims of human trafficking in Southeast Asia. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, 6 pang bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Myanmar, ang dapat lagyan ng labor attaché representative mula sa Pilipinas. Nakahanda naman ang DMW para sa mga uuwing biktima ng scam hub kung saan maaari aniyang makonvert at trabaho ng mga ito bilang mga care worker. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas pinadali na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng ayuda sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaugnay nito na mahagi ang ahensya ng mobile phones sa ilang 4-piece beneficiary upang sanayin silang gumamit ng e-wallet. Ito ang balita ni Mia Alonzo. So ngayon, gusto natin mag-migrate mula sa basic deposit account o yung ATM account. Lahat sila dapat magkaroon ng e-wallet o GCash account para doon na namin i-deposit yung kanilang mga ayuda. Anytime, anywhere, pwede nila kunin yon. Mas mabilis at mas madaling matatanggap ang cash payout. Ito ang layo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kaya naman, nakipagtulungan ng ahensya sa G-Exchange Corporation ang operator ng e-wallet na GCash upang mas madali nang makukuha at mamomonitor ng mga 4Ps member ang kanilang mga cash grants. Kaugnay nito, sinimulan na ng DSWD ang pamamahagi ng libreng mobile phone sa ilang mga benepisyaryo mula sa Malabon at Navotas City upang ipakilala sa kanila ang digital banking at magkaroon sila ng digital financial literacy. Isa si Eileen sa 51 nakatanggap ng libreng mobile phone. Aniya, malaking bagay kung sa e-wallet na lang nila matatanggap ang ayuda. Dahil hindi ito sagabal sa sa pagpila-pila. Dahil kahit anong oras pwede mong makuha to kahit hindi mo maano to, di ba? Pwede pambayad namin to sa mga ng bills namin. Oh, diretso lahat. Hindi ka napipila para magpagod-pagod pa. Di katulad ng ATM, nakapila ka pa sa dami ng pila. Aniya pa, malaking bagay ang natatanggap niyang tulong sa 4Ps dahil bilang isang single mom, hindi na mababawasan ang oras niya sa pag-aasikaso sa 4 niyang anak na lahat ay nag-aaral. Si Arlene naman, laking tuwa nang mapili din na makatanggap ng libreng mobile phone. Kasi katulad ko, wala akong cellphone, malaking bagay sa akin. Na nagkaroon ako ng cellphone, tapos pa yung namin, mapapasok na sa GCash para mas mapadali na. Ayon naman sa ilang grantee, mas maganda ang e-wallet dahil hindi na sila pipila ng mahaba sa mga ATM machines na kung minsan ay nauubusan pa ng cash dahil sa dami ng nagkiklaim. Kasi sa card, pipila ka pa ng pagkahaba-haba, kung saan-saan ka pa para makapila ka. Hindi katulad ng GCash, saglit na lang. Pasok na agad. Samantala, ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ngayon ang unang araw ng simula ng pagkakaloob ng libreng smartphone sa mga benepisyaryo. Layon din ng ahensya na mabigyan ng kabuuang 32,684 na mga kwalipikadong miyembro sa buong bansa. Now, bakit may cellphones? Kasi natuklasan natin na yung mga pinakamahihirap natin na mga kababayan na bahagi ng 4Ps, wala mga smartphone. Meron sila mga phone pero analog, so hindi mapapatakbo yung GCash. So sa tulong ng Globe Telecom at ng GCash,
nagkaroon ng drive to give. Ayon kay Secretary Gatchalian, target nilang i-priority ang mga liblib o geographically isolated and disadvantaged area na kailangan pang magbiyahe ng ilang oras papuntang bayan o probinsya ang Porpis member para makakita ng bangko o ATM machine. Gayunman, ayon sa kalihim, tuloy pa rin ang sistema ng ATM ngunit nananawagan ito sa mga Porpis member na sanay ng gamitin ang e-wallet. Yung mga hindi naman nakakuha ng cellphone, option pa rin nila kung basic deposit account o e-wallet o GCash nila gusto matanggap yung grant nila. Pero hinihikayat namin sila lahat na lumipat na sa GCash kasi mas conveniente, mas mabilis nila makuha yung grants nila. Binigyang diin din ni Secretary Gatchalian na walang inilabas na budget o pondo ang pamahalaan sa mga ipinamigay at ipamimigay na mobile phones, kundi ang mga ito ay sponsored at sa pakikipagtulungan ng kanilang private partners. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Philippine Navy sa civil society group na Atin Ito Coalition na makipag-ugnayan muna sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan bago isagawa ang ikatlong paglalayag patungo sa West Philippine Sea. Samantala, nilinaw naman ng AFP na stable ang sitwasyon sa kanilang hanay at hindi kailangang magsagawa ng loyalty check sa mga kawani nito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang gabi, Ryan. Ano ba ang bili ng Philippine Navy sa mga organizer ng civilian caravan patungo sa West Philippine Sea? June, welcome sa Philippine Navy ang hakbang ng anumang grupo na magpahayag ng suporta sa iginigiit na karapatan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Pero kailangan meron itong tamang koordinasyon. Isa ang grupong Atin Ito Coalition sa nagpaplano ng muling pagsasagawa ng civilian mission na may kasamang Peace and Solidarity Sea Concert sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa ikatlong linggo ng Mayo. Pero ayon sa Philippine Navy, dapat makipag-ugnayan muna ang mga ito sa kinauukulang ahensya para sa kanilang seguridad. Actions like this, like a group sale, the third organized by that particular group, is very much welcome provided that they get the right coordination with the appropriate government agency. The Philippine Navy, the armed forces, to include other government agencies, are always ready to support them in their endeavor and to provide assistance if and when necessary. Ayon sa opisyal, case-to-case basis ang pagbibigay ng escort ng Philippine Navy. Ngunit mas maganda kung matataon ang civilian caravan sa kanilang pagpapatrolya. So basically, sir, kung mag-jive dun sa patrol plans nyo, okay yun, yung activity nila, which we will follow on the last week of May, I think. In the event that this will coincide with the different patrol plans, then it will be good to have them at the same time, on the same date. Samantala, muling tiniyak ng Sandataang Lakas ng Pilipinas na walang kahit isang military personnel ang nag-resign gaya ng kumakalat sa social media. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi kailangang magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay. Dagdag pa ng opisyal, mayroong tamang lugar kung saan pwedeng magpahayag ang mga sundalo ng kanilang mga hinaing pero hindi ang social media. We have proper avenues, no? We have mechanisms like a grievance committee, no, sa Armed Forces of the Philippines. They can make use of that. Social media is not an avenue that is formal na maglabas sila ng kanilang saloobin, no. Sa napapaloob sa Constitution, no, ang nakalagay doon na ang bawat miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas will not engage in any partisan politics. The only way that the Armed Forces of the Philippines is involved in politics is for us to exercise our right to vote. So sa ating mga kasundaluhan, the best way for them to cast their to air their voice is to cast their votes come election day. Hindi anya kailangang mag-resign ang mga reservists dahil ang kanilang pagsali sa Sandataang Lakas ay voluntaryo lamang.
Ayon sa AFP, hindi kailangang magdeklara ng red alert ang sandataang lakas. Wala rin namang idiniklarang red alert ang institusyon kahit pa noong kasagsagan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman sa Philippine Navy, sa kabila ng mga ingay sa politika at posibleng pananamantala ng mga dayuhan sa kasalukuyang sitwasyon, mahalagang manatiling buo lahat ng sangay ng AFP. Tiniyak din ito ang pagtatanggol sa Pilipino at karapatan ng bansa sa ating teritoryo. Interest groups, domestic and foreign, would like to sow intrigue, disinformation, misinformation, malinformation to weaken the chain of command and to cause it to break. Sa ganitong panahon, importante manatiling buo ang AFP chain of command. We guarantee your security, we guarantee your safety. The Philippine Navy is resolute in its mission to safeguard our maritime borders and assert our sovereign rights in the West Philippine Sea. Yun binigyang diin ng AFP na normal at stable ang sitwasyon ngayon sa hanay ng mga sundalo at magpapatuloy sila sa pagsunod sa kanilang mandato. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Posibleng dumaan sa backdoor exit si dating presidential spokesperson Harry Roque nang lumabas ito ng bansa. Ito ang kinumpirma ng Bureau of Immigration sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Ayon sa BI, ito rin ang rutang maaaring ginamit sa pagtakas sa bansa ni Alice Go at mga kapatid nito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Alice Go most likely left the country via a backdoor exit and may have entered Sabah by crossing from Tawi-Tawi. Hindi pa rin matiyak ng Bureau of Immigration kung saan dumaan si Guo Waping alias Alice Guo at kanyang mga kapatid palabas ng bansa noong nakaraang taon. Ito ay sa kabila ng 15 araw na ultimatum ng ahensya na itinakda ni Senador Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa pagdinig ng Senado, kinukonsidera ng BI ang pagdaan sa backdoor exit ng mga Guo sa kanilang pagtakas mula sa bansa. Ganito rin ang teorya ng iba pang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na dumaan ng mga Guo sa timog bahagi ng bansa kabilang ang Palawan. Dito rin anila posibleng dumadaan ang mga sangkot at mga boss sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ito rin ang backdoor exit na ginagamit ng mga trafficker batay sa pag-aral ng Interagency Council Against Human Trafficking o AYACAT. The IACAT study pointed out that locals of the Zamboanga, Sulu, and Tawi-Tawi areas have been known to travel to Sabah without undergoing passport clearance since then. They have been doing this since ancient times, since time immemorial. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Immigration Commissioner Viado na batay sa kanilang investigasyon, ang naturang backdoor exit din ang nakikita nilang ruta na dinaanan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Relating this to the incident involving former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, who was sighted in Tawi-Tawi at around 9:30 a.m. on September 2. And it was verified and confirmed that he was not sighted within the town of Bongao after the initial sighting in the airport on September 2. That eventually on September 4, 2024, Attorney Roque arrived in the United Arab Emirates as confirmed by the Philippine ambassador to the UAE. Since Mr. Roque has no recorded departure in the BI's records, he likely took the same route as Alice Go in leaving the country by using a backdoor exit in Tawi-Tawi. Paliwanag ni Viado, hamon sa immigration ang pagtugis ng mga pugante sa bansa. Bunsod dito ng lawak ng border at coastline ng Pilipinas na umaabot ng mahigit 36,000 kilometro, habang mayroon lang nasa 150 tauhan sa Intelligence Division ng Bureau of Immigration. 16 lang anya sa mga ito ang fugitive personnel o mga tumutugis sa mga pugante sa buong bansa na mas marami pa ang bilang ng mga rehiyon sa Pilipinas. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa buong Davao Region. Sa ginawang press conference kanina, sinabi ng ilang opisyal ng PNP at AFP na patuloy ang kanilang pagmomonitor sa mga nagtatangkang pumasok sa rehiyon para magsimula ng panibagong kaguluhan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Patuloy ang aming serbisyo as law enforcers. Patuloy yung pagkipag-ugnayan nila sa community at pagmomonitor kung merong ulit magtangkang pumasok. Hindi iniaalis ng mga otoridad ang posibilidad na may grupo o third party na maaaring magsamantala sa sitwasyon sa Davao Region upang magsimula ng gulo o pag-atake. Ayon kay Major Catherine De La Rey, spokesperson ng Police Regional Office 11, nakahanda ang pulisya para magbantay at tiyakin ang seguridad ng publiko. Maging ang kaligtasan ng mga rallyista, kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hiling nito sa publiko, agad ipagbigay alam sa kanilang opisina kung may mga matatanggap na impormasyon tungkol sa mga grupo na nais samantalahin ang sitwasyon upang mapigilan ang kanilang pagpasok. Sa mga nagaganap naman ng mga rallies, ma'am, nandyan naman po yung kapulisan natin para magbantay sa safety ng mga rallyista. So far, wala naman kaming na-monitor na mag-escalate siya to something bigger na gawa ng kaguluhan. Yun naman po ang tinitingnan natin na during sa mga rally, makandak sila na peacefully, walang kaguluhan, walang ma-injured or properties na ma-damage. Matapos ang mga nagdaang kilos protesta at ang posibilidad ng mga susunod pang pagkilos, nananawagan ang mga otoridad ng pagkakaisa upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar at maiwasan ang anumang banta ng kaguluhan. But of course, ini-ensure natin ang public na ang 10th Infantry Division is nasa mataas na level ng kasanayan at preparasyon sa mga any attempts ng communist terrorist groups to recover dito sa ating area or yung attempt sa kanilang resurgence. Sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa politika sa Pilipinas, binigyang diin ng pulisya at militar sa Davao Region na mananatili silang profesional at pantay ang pagtingin sa komunidad sa pagpapatupad ng batas. Tiniyak din ito na nananatili sa mataas ang moral ng kanilang hanay. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ng Commission on Elections ang pangalawang hininging exemption sa election spending ban ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nagkakahalaga ito na may 12.6 billion pesos. Gayunman, nagbigay ng kondisyon ng COMELEC na kung maaari ay imbitahan ng kanilang election officer o sino man na kanilang kinatawan sa isang bayan o lungsod habang ipinamamahagi ang ayuda bilang witness. Bukod sa AKAP, inaprubahan din ng komisyon ang exemption para sa mahigit 10 pang programa ng DSWD. Nagpasalamat naman ng DSWD sa naging positibong pagtugon ng COMELEC. Well, pangalawa na to na exemption. Nagpapasalamat kami sa pagtugon ng COMELEC positively sa exemption. Ibig sabihin, yung mandato ng DSWD na tumulong sa ating mga mahirap na kababayan, tuloy-tuloy yun kahit na may election ban. Ibinukod ngayon ng Bulacan Provincial Jail Management ang 35 inmates na may sakit sa selda. Paraan ito upang maiwasan ang hawaan ng sakit lalo pa ngayong nararanasan ang epekto ng mainit na panahon. Ito ang balita ni Nestor Torres. May mga sakit na rin yan eh. 35 yung may mga katikati, may mga bukol-bukol yan.
Nasa infirmary ward ngayon ang 35 may sakit sa Bulacan Provincial Jail. Ayon kay Police Colonel Rizaldo Andaya, Department Head ng Provincial Civil Security and Jail Management Office o PCS-JMO, karamihan ng mga sakit ng mga ito ay sa balat, sanhi ng matinding init ng panahon. At saka po pagdating ng bagong preso, bagong commit, ina-isolate po namin ng 2 weeks bago namin isama sa mainstream sa pamayanan. Pamayanan po ang tawag namin sa mga selda. Base sa tala ng Bulacan Provincial Jail, may total silang 1,572 inmates. 1,395 dito ang lalaki at 177 ang babae. Habang ang selda nila ay maaaring maglaman ng 28, 60 hanggang 72 katao. At para maibsan ng init sa loob ng selda, bawat selda ay nilagyan ng industrial fan at kapag sobrang init kahit sa gabi ay pwede silang magpahinga sa pinagawang vertical cell na nakalaan sa PDL. Pag araw, pinalalabas namin ng preso at pinapayagan namin sa yarda, ang yarda namin para doon medyo magpahangin sa labas para mabawasan ng init sa bawat selda. Instead po nagpahaba, nagpatayo po tayo ng vertical cell pataas para po ma-accommodate ng mas marami. Samantala, kanina naabutan namin na may libreng gupit at x-ray sa provincial jail na malaking bagay para maging maayos ang kanilang kalagayan. May clinic naman po na nag-aasikasi po sa amin pagka po nakakasakit kami sa balat. Kaya po ngayon, nagkaroon po kami ng TB screening. Malaking bagay po para sa amin yon, para makaiwas kami sa anumang sakit o magkahawa-hawa kami rito. Yung libreng gupit po kasi napalaking tulong dahil unang-una, siyempre nasa loob kami, kailangan din namin ng pera. So malaking savings siya. So sobrang init naman, okay naman kasi maluwag naman dito, hindi naman kami overload. Samantala, may clinic naman ang provincial jail at regular na doktor para tumingin sa mga PDL na mga may sakit. Paalala pa rin nila sa mga PDL, ugaliing maligo araw-araw, uminom ng maraming tubig at matulog ng wasto upang makaiwas sa anumang uri ng sakit lalo na ngayong panahon ng tag-init. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatutupad na ng Philippine National Police ang mas mabilis at hassle-free na pagkuha ng lisensya sa baril. Ito'y sa pamamagitan ng bagong reformang ipatutupad ng Firearms and Explosives Office ng PNP. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ang bagong sistema ay naglalayong magbigay ng mas ligtas, mas mabilis at mas madaling proseso para sa mga responsableng gun owner. Ang bagong sistema ay naglalaman ng mga advanced na seguridad at mga feature tulad ng anti-malware protection, web reputation monitoring, activity tracking, device control at two-factor authentication. Bukod dito, naglunsad din ng mga regional kiosk installations, integration sa National Police Clearance System at isang user-friendly mobile app upang mas mapadali ang proseso. Gumagawa na ng hakbang ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon para sa relocation site ng mga nasunugang pamilya sa Pilar, Sorsogon. Plano kasi ng local government unit na huwag nang pabalikin ang mga naturang displaced families sa dati nito tirahan na siyang pinangyarihan ng sunog. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Hindi na po talaga kasi yung DNR na po nagsalita at nabawal po talaga doon. Patuloy ang koordinasyon ng local government officials ng Barangay Banoyo, Pilar, Sorsogon at ng ilan pang ahensya ng gobyerno sa 30,153 pamilyang nawala ng tirahan matapos masunog ang kanilang tahanan ilang linggo ang nakalilipas. Sa ngayon, hindi na pinapayagan pang bumalik sa kanilang tirahan ang mga nasunugan, base na rin sa rekomendasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa ginawang pagsusuri ng DENR, NHA at LGU Pilar, lumabas na hindi na umano ligtas pangbalikan at tirahan ng mga residente ang nasunog na bahagi ng barangay. Kahapon sa pagpupulong ng mga concerned agency hinggil sa sitwasyon ng daan-daang pamilyang biktima ng sunog, mayroon na silang natukoy na relocation site.
Ngunit ayon na rin sa mga otoridad, kinakailangan muna nilang mapapayag ang mga residente na lumipat doon. Kanina po, nandyan po yung DNR at saka yung NHA. Nag-usap-usap po, tapos una, ayaw ng mga tao, pero yung pinaliwanagan na sila na mas maganda doon, mas safe. At inihintay po sila ang desisyon nila hanggang Friday na yung gusto po doon lumipat sa bagong lilipatan nila, mag-fill up po doon ng form or magsalit pa po. Kaya hanggang Friday pa po natin malalaman kung gusto nila or ayaw po. Pero yung iba po, nagsalita na po doon. Habang inaantay ang desisyon ng mga apektadong pamilya, pansamantalang mananatili ang mga displaced family sa 4 na evacuation centers. Kabilang na dito ang Old Municipal Hall, Old SB Hall, Youth Center at Binanwanan Evacuation Center. Habang ang iba naman ay pansamantalang nakituloy sa kani-kanilang kamag-anak. Yung simula lang po ng pagdating namin dito, bumaha agad naman po yung tulong kasi andyan po agad yung barangay, yung municipality of Pilar. Super thank you po talaga po sa kanilang lahat kasi lahat po ng tulong na kinakailangan po namin ay napakalaking tulong po talaga. Bagamat hindi patukoy ng Bureau of Fire Protection Pilar ang dahilan ng sunog, patuloy umano silang gumagawa ng investigasyon sa naging sanhi ng apoy. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakilahok ang iba't ibang sektor sa Bataan sa isinasagawang Etsopreneur na Bataan Peninsula State University. Samantala, nailigtas ang 4 na wildlife o buhay ilang sa probinsya ng Sarangani matapos ang ilang buwan na quarantine observation. Habang matagumpay na nailigtas ng Philippine Navy ang mahigit 20 sakay ng lumubog na sasakyang pandagat sa Taganak Island, Tawi-Tawi. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Bataan, binuksan kahapon ang 3 taon ng Extension Training and Services Office o Etsopreneur Trade Fair ng Bataan Peninsula State University. Naglalayon itong tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng kaalaman na magagamit nila sa pang-araw-araw na pangangailangan at mapagkakakitaan. Tampok sa trade fair ang produktong bunga ng kaalamang ibinahagi sa mga livelihood seminar sa Bataan. Mabibili rin dito ang mga sariwang gulay at prutas, sweet products, home decor, mga produktong gawa ng mga persons deprived of liberty o PDL na mga beaded products, bayong at marami pang iba. This one is being conducted para maipakita po natin sa lahat na ang BPSU po ay nararamdaman ng iba't ibang sektor dito sa ating lalawigan at karating lalawigan. Lagi niyo pong tatandaan ang BPSU, especially the Office of Extension and Training Services, ay handang tumulong sa inyo ng buong puso. Sa Sarangani, matagumpay na naibalik sa natural nilang tirahan ang 4 na buhay ilang na nailigtas ng Department of Environment and Natural Resources Region 12. Isang linggong isinailalim sa quarantine ng Marine Wildlife Rescue Center o MWRD ng Protected Area Management Office Sarangani Bay, Protected Seascape o PAMO SBPS ang 4 na hayop upang matiyak na wala itong pinsala sa katawan at bitbit ang nakakahawang sakit. Kabilang sa mga ito ang mga ibon na black-winged kite, short-billed dove at ang bayawak o yellow-headed monitor lizard. Nagpapasalamat naman ang PAMO SBPS sa mga ahensyang katuwang sa pagresponde upang maprotektahan at maalagaan ang ating buhay ilang at ang likas na yaman. At sa Tawi-Tawi, nasa pangangalaga na ng Taganak Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang 26 na individual na nailigtas mula sa papalubog na sasakyang pangdagat. Nakaranas umano sila ng malalaking alon at masama na panahon dahilan para magkaaberya ang kanilang sinasakyang bangka. Agad namang nakarating at nagsagawa ng rescue mission ang Naval Monitoring Station o NMS Taganak ng Philippine Navy at ang patrol craft na PC-390. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aba, may mga komentaryo po ang ating mga kausin natin pong bibigyan daan ngayong araw po ng Martes. Sabi po ni Nilo Tayaw, hinggil po ito kanino?
sa usapin kay former President Rodrigo Duterte sa ICC. Sabi niya po, mahirap nga ho talaga para Solgen ang magdesisyon sapagkat dati siyang naging tauhan ni ex-President Duterte. Kahit papaano may respeto pa rin tinitingnan. Opinion lang ho. Yan po kanyang opinion. Sabi naman ni Jose Naife, no one is above the law. We want justice to all the victims of EJK, Droga, Pogo, Barayuga, Las Canas, Asherto, Motabato, Guban, Leila de Lima, Mayor Mabilog, Kerwin Espinosa, Taguba, 9 mayors, Kapulisan. Dami nun na. Oo nga eh. Gusto kong sabihin, updated siya. Parang nagpablatter. Nakablatter na eh. May listahan siya ng mga, hot names na napag-usapan sa news. Tinitake lang natin lightly kasi medyo mabibigat kasi mga issue ngayon. Kaya, gaya nung sinasabi natin ng Biyernes, tayo po yung maging mahinahon. Tayo po yung mag-isip ng mahinahon. Oo. Nitong weekend ba to? Medyo may malaking nakita tayo na mga pagtitipon. But we are thankful kasi wala naman tayong narinig na parang mga motor-motorcade tsaka yung mga pagtitipon wala namang nasaktan. So, sana gano'n, no? Hindi naman natin binabawalan syempre na maglabas. Pero naalala ko kasi sinabi mo last Friday, kung maglalabas po tayo sa sama ng loob, huwag naman makasira ng relationship sa ating mga kasama, kaibigan, mga kapamilya. Parang naalala ko yung kwento ng dati nung panahon ni dating Presidente Erap, di ba parang ganyan din yung nangyayari. May mga supporter yan eh. May oras pa ba tayo? Napag-uusapan lang. May mga supporter. Alam mo nangyari? Di nag-away yung supporter. Yung isa, siyempre, nasaktan niya. Nasaktan niya. Nagbayad siya ng danyos. Yung isa naman, nakulong. Ang tanong, ang away nila, hindi naman nila away yun. Away nila ng ibang tao eh. Nung nakulong siya, sinakluluhan ba siya? Hindi. Yun ang nangyari. Kaya pagka-away ng ibang tao, huwag tayo makikialam, di ba? Oo. O kung ano man, kung yun nga, may boundaries dapat, no? Dapat may limit lang yung ating pagiging involved. Huwag naman, pwede naman maglabas sa sama ng loob, ng opinion, basta huwag lang makakasira. May boundary lang. Huwag lang tayong, ay maganda mamaya, pakinggan nyo yung ating pong, the word. Maganda. Parang, sakto ba? Akma doon sinasabi natin. Oo, sige. At shoutout din po sa ating mga kausi na sina Albert Monteros, Edel Toto Baldueza at Jesper Wayne. Maraming salamat din kina Julie Mar Labay, Roderick Unarce at Sixto Kaminge. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan, sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 29:11 na nagsasabi, inihinga ng mangmang ang buong galit niya, ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita at dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.